He is a litigation lawyer of 41 years, attorney, graduated from the University of the Philippines, College of Law in 1984, corporate and remedial law professor, managing partner of Bukoy, Pablador, and Associates Law Offices, specializing in corporate and tax trial and appellate litigation. He is a member of Pre-Legal Assistance Group, or PLAG, since 1980, and Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, and Nationalism, Incorporated, or BINI. Both associations are human rights and public interest groups of lawyers. It is my honor to introduce the official spokesperson of the House Prosecution Panel. Please welcome Attorney Antonio Odi Z. Bukoy. Before we begin the question and answer, we will allow Attorney Bukoy to deliver his opening statement. Sir, please proceed. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. I want to set the tone nito pong interview sapagkat tayo ho ay nahaharap sa isang usaping pananagutan. Pero ito po ay hindi pangkaraniwan na usaping pananagutan. Ito po ay moral na usaping pananagutan. Ito po ay kaakibat sa natatanging proseso na hinaharap ng sambayanan. Ito po ay ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Bakit ito natatangi? Sa kauna-unahang pagkakataon, sinakdal ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng Speaker of the House. Hindi lang po ito pagbabanta. Inamin niya na kumontrata siya ng taong magsasakatuparan ng bantang ito. In other words, may kinontrata na siya na asasino o mamamatay tao. Natatangi rin dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nasakdal din siya sa pangalawang artikulo, which is pandarambong ng kaban ng bayan or plunder. Natatangi because nasasakdal siya sa pangatlong artikulo, malbersasyon ng pananalapi ng bayan. Natatangi dahil siya ay nasasakdal sa pagtataksil sa saligang batas. And finally, natatangi dahil sinakdal siya sa mga karumal-dumal na krimen. Ngayon, ito pong paglilitis na ito, hindi lang po ang pangalawang Pangulo ang nasasakdal. Nasasakdal din po dito ang institusyon ng Senado bilang isang impeachment court. Nasasakdal din ang buong sambayanan na dapat ay buksan ang mga mata, makilahok sa proseso upang sa gayon ay matugunan ang mga pag-aagam-agam at mga katanungan. Ako po ang tagapagsalita o spokesperson, wala akong distinction the prosecution panel. So magkasama po dyan ang public prosecutors at ang private prosecutors. Ano nag-udyok sa akin na tanggapin ito? Para ho sa bayan. Kinausap ako ng ilang kaibigan na nasa prosecution panel and sa palagay nila ay ako ay makakatulong para ilahad sa taong bayan kung ano ang sinusugo ng prosecution. Tinanggap ko po after talking to my family. Attorney, tanong ko lang, meron po ba kayong bayad doon sa Wala po. pagiging... Gaya po na sinabi ko, ako po ay pinakiusapan kung maaaring tumulong. Hindi ko na po kinakailangan ng bayad. Para ho sa bayan to. Hindi ho bayad, bayan. Kasi nabanggit niyo po, no, member na kayo ng Free Legal Assistance Group. Bata pala, estudyante pa lang kayo. Namit niyo po yung mga kilalang nationalists ng mga Senator Bigate na yan, mga Lodi, Senator Jose Jokno, Lorenzo Tañada. You mentioned kanina sina Joker. Kamusta, sir? Anong feeling nung na-meet niyo sila? Meron ba silang mga lessons sa impart sa inyo, bro? Ang aking pong kaalaman bilang abogado, sila po ang nagpunla. Sila po ang nagpunla.
So, natutunan ko how to litigate. Natutunan ko paano maglahad ng ebidensya. The tricks of the trade, in other words. I learned the ropes from them na kinikilala kong malaking utang na loob. No, yung tipong hanggang ngayon dala-dala ninyo. And ngayon, with the ongoing impeachment proceedings, ano sa tingin niyo kung kunyari nandyan pa sila ngayon? Ano sa tingin niyo yung masasabi nila? Mahihiya sila. Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Calling a spade a spade. Kasi po, iba yung komposisyon nun eh. Iba. Umaani ng respeto. Walang patutsada. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Hindi ho maiiwasan yan. Hindi naman bulag ang tao eh. Hindi po ba? Thank you, sir.